95.1 FM, 95.1 RWFM. Kanina ka. Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Oras na para magbigay halaga sa kalusugan ng ating mga mata. Kasama ang mga eksperto sa eye care na magbibigay ng kaalaman at gabay para mapanatiling malusog ang inyong mga mata. Mula sa tamang pag-aalaga hanggang sa importansya ng regular na check-up. Nandito ang Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Mapapakinggan tuwing una at ikatlong Webes ng buwan, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, dito sa RW 95.1 FM. Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, amin pong mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunang Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Ito po ang unang episode po ng ating programa para po sa taong 2025. Nako, siguro isa po sa New Year's resolution nyo ay ang magkaroon ng malinaw na paningin, di ba? It's a gift to ourselves. Isang magandang morning po sa inyong lahat. Ito po ang lingkod na si Tyra. Ating po makakasama aking partner sa ating programa at kasama tuwing umaga si DJ Gio. Good morning, Gio! Good morning, DJ Tyra, at sa lahat ng ating listeners. Ako po si Gio. Once again, makakasama niyo po kami sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon para sa kalusugan ng ating mga mata. Hanggang 10:30 tayo, kaya makinig, tumutok at matuto. Yan, syempre, masaya tayo, nakapiling natin live dito sa ating palatuntunan ang presidente po ng Chua Eye Center na si Dr. Michael Herbert Chua. Good morning, Doc. Good morning, Doc. Hello, good morning. Good morning, Happy Ms. New Year. Tara. Good morning, Gio. Happy New Year, of course. And also, good morning sa mga ating mga tagapakinig. Mhm. Happy New Year also to everyone. So, kamusta naman po ang pag-celebrate ng holidays? Oh, it was fun. So, especially mahaba yung, with the family, mahaba yung bakasyon with them. So, it's a good way to, parang yung, kasi most of the time nasa school sila. So, yun yung best time na to be with them. Tapos, special occasion. Siyempre, may mga kamag-anak ka rin dadating. So, it's like a mini family reunion as well to us as well. So, yung masaya. Of course, siyempre, kasama yung gastos. Yun, but, you make people happy as well. So, yun ang essence naman ng Christmas. Naniniwala ka ba, Doc, as we age, as we mature, nag-iiba na yung perception natin ng Christmas and the joy that we feel during Christmas. Before nung bata tayo, masaya kapag may binibigay sa atin, no? Yeah, receiving part. Receiving, correct. Pero as we mature, once ikaw naman ang nakakapag-share, yun na yung joy. I think that's true. No? Especially in our company, sa Chua Eye Center. Kasi medyo malaki-laki na rin kami. Including yung ibang staff namin, almost 30 na yung staff ng Chua Eye Center. So, the joy of giving is, I think that's lagi namin pinag-uusapan ni Doktora. Hello to my wife. Pwede paki-mention po ang si pinaka-special na Doktora buhay sa buhay po ninyo. Nandito po siya, nagtatago lang. But anyway, so we rather be on the giving side always. Okay. Diba? Kasi when you're always on the giving side, you feel blessed lalo. Yes. Then you make people happy as well. Yung blessing mo, sinishare mo sa lahat. Not necessarily you're on the receiving part. Kawawa ka naman. Diba? Kasi if you're on the receiving part, you're also blessed. Kasi binless ka nung nagbigay din sa'yo. Exactly. Diba? Yes. So, ganun yun. So, the joy of giving, sharing, I think that's the best essence of Christmas naman talaga. No? So, nabanggit mo na kanina, nandito si Doktora, At yung family naman, Chua Eye Center family, nandito din. Yes. Say hello po sa kanila, Doc. Yun, si Miss Shaira at si Marquis. Of course, our staff sa Eye Center right now. No? Yan. Si Miss Sol nandito rin, of course. Yes, si Ma'am Sol. Our clinic manager. At
As far as I know, may nagbe-birthday po ngayon sa mga kasamahan po Yeah. ninyo sa Chua Eye Center. Ano po? At masayang kebaitan po kareng ke ganaganang mag-birthday po, lalo na po kari January, Franco, obvious na obvious. January, Pinanganak may ng Enero, ano? Yes. Si Tina Pangilinan at Julia Iturralde. Masayang Yeah. kebaitan Happy po birthday kay po. kayo nga. Happy birthday. May your wishes come true. Pero kung hindi naman na bigay ni Lord ang wish po ninyo, I believe there's always a better plan, better gift Yes. for you, in store Agree. for you in God's perfect time. Alright, so eto, kwentuhan tayo. Alam niyo po sa mga nakaraang episode na pagkwentuhan natin yung bata, pagdating sa gadgets. Pinanood Yes. ko sa anak ko, Doc, Ah. yung episode natin. Akala nila nung una, nagjo-joke time ako. Di ba? Nanay na nila, hindi naman totoo. Parang, ganon ha. O sige, eto, panoorin niyo yung video. So that's good, no? Yeah. They are recorded, then they can always review it. Correct. At naniwala sila, ay, talaga. Parang ganon. They begin to listen and be curious dun sa sinasabi ni Doc. Pero, hanggang ngayon, nasa-challenge pa rin ako pagdating sa paghawak nila ng phone at saka Remind. Totoo yun. Totoo yun. we just have to keep on reminding them. Yes. Etapo papagal, sasabihan karela na, eye care, ingatan ng mata, pakinggan ang sinasabi ni Doc. Okay, so, ngayong araw na to, sa episode na to, pag-uusapan natin ng LASIK naman. Yes. Lahat ng dapat nyong malaman all about LASIK. Isa itong makabagong solusyon sa pagpapalinaw ng paningin at marami po ang interesado dito. Kaya samahan niyo po kami hanggang dulo para sa mas detalyado at praktikal na talakayan kasama ang ating espesyalista, ang presidente po ng Chua Eye Center na si Dr. Michael Herbert Chua. Doc, ano po ba yung LASIK? LASIK, very no? Narinig na natin, social media, everywhere. So LASIK, isang paraan na gumagamit kami ng laser para matanggal or luminaw ang mata, matanggal ang pagsuot ng salamin. So, gumamit ka ng laser para palitan ng grado ng mata para instead of nagsasalamin tayo or contact lenses, pwedeng i-LASIK. No? So, yun ang isang procedure na very common now, widely accepted worldwide, no? At saka ang taas ng success rate nito. Yun ang LASIK. Okay. 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 Doc, paano po ba ginagawa ang LASIK? Kasi karamihan, no, natatakot kapag Inisip. nag-undergo sa LASIK. Yes. Actually, any eye procedure, lahat naman ng tao matatakot eh. Mm-mm. Medyo kakabaka pa sila. So, LASIK is a very fast procedure. Sabay ginagawa yan on both eyes. Kasi, bakit sabay? Kasi ang dali lang eh. In less than 10 minutes, tapos yung dalawang mata. Dalawang mata, hindi per eye to ha. So, 3-4 minutes per eye or even less. Ganun ang typical LASIK. So, it's a laser procedure, tapos ang anesthesia pinapatak lang. So, tapos after the procedure, so, uwian lang to eh. Uwian So, hindi lang. kailangan So, mag-overnight sa No. hospital. So, Okay. uwi, gamitin na yung mata. Most patient, they can see better right away. Yung mga pasyenteng naglalakad without eyeglasses bago ma-LASIK, hindi makita yung dinadaanan. Right after LASIK, nakakita na yan, maglalakad ng umuwi yan na, yes, it's not perfect yet kasi may konting maga, irritated ng konti, but most patient, they can see better. Talang yung right after LASIK, may wow na yon. Wow. As in, ganun ka, pag tayo niya sa table, agad na niyang makikitang malinaw. Yes. Diba? Kasi ang gagawin dyan, iti-test muna, papatingin sa'yo, kamusta ang vision mo dito? And then even after, para makita mo, makompare mo yung before and after ng the way you see things, Yes. So, yun. So, it's a very fast procedure. Ang dali-dali. It's an outpatient. Basta, mapiprepare ka lang, screening ka lang, may screening muna yan, may preparation yan. Siyempre, susukatan mo muna ang mata. So, para malaman natin kung anong grado ang kailangan i-correct sa pasyente. Okay. Taka, siyempre, of course, kung pwede siyang gawin. Ayun. So, Yun. eto ang isang tanong din. Paano malalaman ng isang tao na it's high time for me to have my LASIK done sa aking mga mata? Sino ba ang pwedeng sumailalim po ng LASIK? Okay, so daming question yan. Tapos minsan may message, Doc, may anak ako, 13 years old, pwede na ba i-LASIK? So, ang pinaka-common na widely accepted na age na lini-LASIK talaga
is as early as 18 to 20 years old. That's the earliest. No? Kasi some, we do it as early as 18 kung namomonitor namin yung grado ng pasyente like 1 or 2 years before sila mag-18. Pero most of the time, nagsastart kami mag-LASIK around 20 pag wala kaming history ng pasyente. Okay. Yeah, dumating sa'yo, so preferably we're around 20. Bakit 20? That's the adult stage. Di ba? At adult stage, we stop growing, di na tayo tumatangkad. Di ba? So everything stop. Even yung grado, kadalasan ng grado, by that age, at adult stage, yung prescription ng grado ng salamin, konti na lang ang galaw. So that's already accepted. Then, from so assuming it's 20, then up to 40. But it doesn't mean after 40, hindi ka na pwede. May chance pa. Meron pa rin. So, kasi nga, ang pasyenteng after 40, pag nagpa-LASIK, may konting sabihin natin ma-experience ng iba pa rin ang pasyente. Kasi we call that age at yung 40 years old, we call that a presbyopic age. Ano ba ang presbyopic or presbyopia? Ito yung age na nagsastart mag-reading glass ng tao. So, example, Gio, napansin ko, hindi ka nagsasalamin. Pagdating ng 40s, magre-reading glasses ka. So, parang normal po ba na yun? it's a normal phenomenon. Okay. Habang tumatanda mo, yung near, dahan-dahan, linalayo na ng pasyente, tapos lumalabo. Ganun ka ba? Naku! Hindi ko na matidinay Anyway, yun. pag dito, malabo. Pag dito, mas malinaw. So, Oo, parang, sandali. that's an aging problem. Nung una, Doc, sabi ko, ay, okay pa. Bandang huli, kapag halimbawa may binibili ako sa tas medyo maliit, sandali, ba't parang di ko gumagano na, in denial ako, babalik. Yes. Hindi po din. So, it means, So nasa that's- edad 40, pataas na pala So, ako. kaya nga, pag you're 40 and above at gusto mo magpa-LASIK, mag-improve definitely yung FAR. Kasi yun naman talaga major purpose ng LASIK may improve mo yung movement mo na hindi ka magsasalamin So, sa LASIK, more on yung malayuan. Pero yung pagdating sa pagbabasa, hindi siya 100% ba? Or Okay. hindi yun? From 18 to 40, Okay. lahat makokorek. I see. Okay. Hindi pa yung presbyopic age. Pag Okay. 40 and above ka, presbyopic age, reading glasses yun. Okay. So, kaya nga, it is highly recommended the earlier mo pagawa. Kasi bago ka mag-40, di ba? Pagawa mo na Okay. para ma-enjoy mo yung nga eyeglasses naman. free ka, di ba? Correct. Then, pagdating ng 40, pwede ka pa rin, okay pa rin siya. Yes. But, slowly, may reading glasses ka na. Okay. Kaya may mga pasyente naman, 45 years old. Doc, gusto ko na magpa-LASIK finally. Nakaipon na ako, whatever reason. They decided around that age, beyond 40. Basta in-explain namin, if you're beyond 40, it's still okay to undergo LASIK. But, for reading purposes, for near, cellphone, pagbabasa sa malapit, it could be your papers, like right now, paperworks, or even sometimes, severely, even computer, most likely magre-reading glasses ka for near. Okay. Pero at least yung going around, 'di ba? Pagda-drive mo, panood ng TV, paglalakad, kaya mo nang hindi magsasalamin ngayon. So Okay. wala nang dependent na salamin. So dependent ka na lang kapag may binabasa na lang. So Correct. pwede pa rin sila. Okay. So yun ang recommended, 18 to 40. Tapos also, there's also isa pang limitation ng LASIK. Di ba isa So yung age ang limitation. Yes. Hindi pwedeng masyadong bata. Then pag masyado ka na ring matanda, may konting problem na because of reading glasses. Okay. But it is still accepted. Then there's another one na limitation ng LASIK. Pag matataas na sobra ang grado. Okay. Ano yung mataas? Usually, pag umabot na ng 1,000 ang grado mo, okay, mga sobrang tataas na astigmatism, merong mailan sa mga pasyente doon, especially beyond 1,000 ang grado, hindi na sila pumapasa sa screening. Oo. So, may limitation talaga si LASIK. Okay. Iilan lang naman yun Okay. Usually, around 10% lang ng population na may salamin, ganun, yun nung matataas na grado. But 90% of the pasyente na nagsasalamin, usually pumapasa naman Okay. No, that's high, di ba? Alright. So kung halimbawa hindi pumasa sa LASIK yung isang pasyente,
there is another way po ba? Yes, Ah. meron. Marami pa. Oh, yun naman So, pala eh. yun. So, So, bibitinin muna natin ang yes, ating discussion yes, meron doon. tayo. Meron Magka-commercial tayo. break muna po Okay. tayo. Magbabalik po ang ating programa. Kaya dito lamang po tumutok sa ating palatuntunan. Ito po ang malinaw na paningin ng Usapang Eye Care. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, la la la, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Nagbabalik ang malinaw na paningin ng Usapang Eye Care. Nagbabalik po ang ating palatuntunan. Ito po ang malinaw na paningin, Usapang Eye Care. Kasama pa rin po ang ating butihing bisita, of course. Kapiling po natin sa ating palatuntunan every other Thursday. Ang presidente po ng Chua Eye Center, Dr. Michael Herbert Chua. Off the air kanina nagkukwentuhan po kami. At isa nga po sa mga naitanong ko kay Doktora kasi meron din siyang sarili din po niyang yoga center. Kaya, no wonder, ganyan po siya ka-slim, youthful looking, she never aged actually. Ayan. So, sa mga gustong matry yung yoga, Doktora, saan po ito situated? Sa Chua Eye Center din? Yes, sa taas ng eye center. Okay, sa taas. O, diba? O, sa mga nagpapatingin, nagpapacheck ng mata, kung sinong gustong maging healthy physically, gustong itry ang yoga, pwede niyo yung puntahan sa second floor po ba? Yeah, it's Ayun. another Diretso na second sa floor. yoga. O diba, akit ka lang, Yun lang. nandun na. Oo. Wala pa po yung sabit-sabit, ganon? Ayun. Inisip ko nga, kakayanin ba ako ng mga ganon? Pota mapatadla rin ang Okay, so Doc, kwentuhan tayo. May questions sa'yo si Gio. Doc, ano po ba yung mga benepisyo at posibleng side effects ng LASIK? So, ang pinaka-benefit, of course, is to eliminate wearing eyeglasses sa pagtagal ng pagsuot. Yung dependent tayo sa eyeglasses. Yan ang pinaka-benefit naman. Yun ang main. Kasi remember also, lalo na yung sa mga matataas na grado, medyo mahal na talaga ang salamin ngayon. Oh, talaga? Yes. So, Okay. the more mataas ang grado mo, mataas ang astigmatism mo, lalong mas mahal ang lens. So, in long term, pag kinumpute mo yung, example, you started LASIK as early as 20s, early 20s, tapos 40s ka pa magsasalamin, di ba? Ilang salamin kaya yan? Diba? Assuming 10 years. In 10 years, some patient, they change their eyeglasses. Conservative na to, every 2 years. 5 eyeglasses pa rin yun in 10 years. Bakit po every 2 years, nagbabago pa rin? Not necessarily nagbabago, pero nasisira at nagagasgas ang salamin, right? Okay. At siyempre, yung iba naman, forma ang reason. Gusto ko ng ibang tsura. Yes. So, they spend more. Then you Okay. keep on computing that. 5 to 10 pairs of glasses. Medyo significant amount din yun. Then, ang main benefit, it is, I will still consider it as cost-effective. Mas mura pa rin siya in long term, ang LASIK. Especially you do it at the early stage. So, yun ang main benefit, no? Hindi ka na magsasalamin. So, wala ka nang kailangan i-maintain. Wala nang nasisirang eyeglasses. Especially for kids, no? Yes. Not necessarily kids, mga
mga pasyenteng mahilig magpalit or kuminsan madaling masira ang eyeglasses. So, makakatipid ka pa rin in long term. So, that's the main benefit. Although, yung tinatanong ni Gio, yung, ano ba yung on the negative side? In reality, halos wala, I would say. There are a few patients, ang pinaka-common side effect is dryness sa mata. Panunuyo ng mata. And remember, dryness, it's easy naman i-treat with any artificial tears. So, in reality, wala. Of course, any procedure, there's a small risk. Di ba? Parang even yung pagtawid ng daan, may konting risk. Yes. Di ba? yes. You have to take that tiny risk. No? But you're talking about success rate niya. Worldwide, it is one of the most successful procedure sa mata. Yan, talagang widely accepted ang procedure nito worldwide. Okay. Yun. At may tanong po tayong na-receive dito sa ating Facebook Live mula kay si Ma'am Lori John Zambrano. Hello po sa inyo. My father was operated twice of adenoma but still po di pa rin nababalik ang paningin niya po. Nakakakita po siya pero konting-konti na lang. May hope po ba na maibalik ang paningin niya kahit kaunti lang po? 68 na daw po siya. Yeah, ma'am, sorry ma'am kasi adenoma, it's a questionable diagnosis sa mata. Meaning, ano ba talaga kaya ang sakit? Kasi I cannot comment on something. Mahirap po kasi na on the air tayo, no? Ko-comment ka, gagaling yan, tapos hindi pala. Okay. So, check po natin kasi mahirap pong kasi hindi common narinig ang adenoma sa sakit sa mata. Ano po ba yung adenoma? Isang klaseng bukol. Ang question, okay. yung adenoma hindi common sa mata. So baka baka yung diagnosis niya iba. Okay. So I kaya see. mas maganda po ma'am, check po natin just to make sure kung anong reason kaya malabo pa rin ang mata or hindi na siya nakakakita. So para at least ma-explain natin mabuti kung anong pwedeng gawin. Alright, so mas maganda po, ma'am, pwede po kayo magpa-schedule or i-visit ang clinic po ng Chua Eye Center para makita po mismo in person and merong machines na pwedeng pang-test po ng mga to, no? Pang-silip sa mga mata. Alright, so eto po, ano po yung mga karaniwang tanong sa LASIK o yung frequently asked questions, Doc? Sa LASIK? Oo. Ayan, syempre, ang pinaka-question lagi ang kinakatakutan ng tao, masakit ba? Naku, para katulad din ng Love Life yan. Kapag ikaw ay nasaktan dahil nag-break kayo, masakit, di ba? Hindi. Ang LASIK hindi. Hindi ba? Hindi. Doktora, Hindi masakit ang LASIK. Okay. Ang LASIK ang hindi masakit. Okay. Okay, actually, our daughter just recently got, yung anak po namin panganay. So, recently, nagpa-LASIK lang. Okay. 2 weeks ago? 2 Fridays ago. So, parang ganon. So, may konting fear siya nung on that day, umuurong siya eh. Talaga? Yeah, parang, Mama, I don't want anymore. I don't want. Tapos, nauna na ako pumunta sa LASIK center. Siya, hindi pa siya dumadating. Oh. So, medyo close siya sa lola niya. Okay. Tinawagan ko nanay ko. Ma, tawagan mo naman yung apo mo. Baka sakaling makonvince mo. Okay. Okay, sabi naman. Then sinabi niya, kaya mo yan, blah blah. Okay po, sabi naman. Okay, ama, sabi nung anak ko. Nagpa-LASIK siya. So, then, for a long time, we'd been convincing her na, gawin mo na. Parang hesitant siya. Of course, the fear is there. Yes. Sabi, ginagawa niya reason, mas gusto ko nakasalamin, sabi niya. Okay. Hindi ako naniniwala dyan. Sabi ko, storbo ang salamin. Sabi sa Okay. kanya. Then, eventually, nung pumayag siya, nagawa siya. So, kaya walang sakit ang LASIK. In reality, kung meron man, I would say, King Kapampangan, baya. At hindi takabaya. Ano ba ang baya? Discomfort. Yun ang tawag natin sa English eh. Yung konting, ano ba sa Tagalog ang baya? Hindi kirot eh. It's more parang pangangalay or pangangawit or konting, basta konting sakit. Hindi siya masakit. Yun. Yun yung konting tawag namin sa Kapampangan ng babayaya yata. Aliyah masakit, mabaya. So, that's actually discomfort. So, the actual procedure is very fast. Kaya ang ginagamit, anesthesia lang na eye drop. Diba? Correct, So, hindi na ini-inject kasi kung masakit talaga yan. You have to put a certain amount of anesthesia na injectable. Pero eye drop lang. So, yung daughter namin, right after
Yun. So, she was really, really happy right after. Kasi sabi niya, yun lang pala. Ganun lang pala. Parang yung takot niya, sobra-sobra compared dun sa pain or discomfort na experience niya. So, yun yung sinasabi namin na, yes, you might feel discomfort, you might feel a little pressure, but everything's like under 2 to 3 minutes per eye. Ang bilis nun. Yun. Tapos, konting silaw lang. Kaya, very easy yun. Yun ang pinaka-common pain. Pain pa rin. Tapos, syempre, gaano kabilis, how fast is the recovery? Recovery is very fast. Oh, so, sabi nga, pag tayo mo pa lang right after the procedure, mas malayo na nakikita mo. So ito kasi kung minsan yung iba, when it's too good to be true, huwag kang basta-basta maniniwala. Yes. But I could attest to that as well because I've been there. Yeah. I've been there and I knew. Totoo po ang sinasabi nila. Kasi nag-undergo rin po ako ng LASIK sa brother naman po ni na si Dr. Noel Jose Laksamana, na brother-in-law po ni Yes. Dr. Chua. Yeah. So, I myself could say, naku, kinaya ko. Mas kakayanin po Yes, ninyo easy. yan. Yeah. Easy lang. Okay. And then, eto tanong, permanente po ba ang resulta? Ayun. Yun ang common, di ba? Doc, forever ba? Sabi ko, walang forever. May forever sa LASIK. Sa LASIK, wala. Wala. Okay. Hindi kasi, in reality, as long as hindi ka pa sobrang tanda, kasi aging, remember, ang pinaka-common sakit sa aging sa mata is cataract. Yes. Correct. Ang cataract, nagpapalabo ng mata. Yeah. Kahit nagpa-LASIK ka, magka-cataract ka pa rin. Oh, okay. So, hindi siya Okay. magiging forever. Alright. Yun ang kala nung... Kasi you have to correct that. But, yung misconception naman kasi na sinabi mong hindi siya forever, kala nila, ang common naman misconception, maling paniwala. Example, nagpa-LASIK ako, 400 ang grado ko. Akala nila babalik ulit ng 400. Okay? In a few years lang. Kaya ayaw magpa-LASIK. Kasi, ay Doc, babalik lang yan kaagad eh. Yes. Kaya ayaw ko ng pa-LASIK, sayang pera. Hindi siya ganon. Ang most common reason kaya lumalabo na ang mata when we age, aging na yun, around 60s na yun eh. Cataract na. So, di ba, cataract lumalabo ang mata, Yes. alam natin. Ayun, iba ng kwento yun. So, cataract na yun. Uh-uh. But definitely, once you have a LASIK, until hindi ka nagka-cataract, yun yung stable siya. Okay yung mata mo, hindi ka magsasalamin. Actually, I'm one of those also patient nagpa-LASIK. 18 years na ako na LASIK. Matagal-tagal na rin. Yes. Okay. And until now, I can still see 2020 sa malayo. Correct. But because may edad na rin po tayo, beyond 40s na tayo, nandito po reading glasses ko. So, Ayun. yun lang. Okay. When I read my cellphone, I have to wear my eyeglasses. Correct. Yun lang. But I can drive, I watch TV, I watch movie, Yeah. I move around the clinic or sa workplace namin na walang eyeglasses. Ganun po yun. I agree as well. Same. Ganyan din po. Kaya, trust us. Yes. Okay, so, pwede po ba ang LASIK kahit may astigmatism? Yes. Pwede yan. Kasi, Okay. ang kagandahan ni LASIK, nako-correct lahat. No? So kung yung matataas na astigmatism, naibababa yan. Na halos kuminsan natatanggal pa nga totally. Pero kung may matitira man, it is negligible na yung gradong natitira. So, di ba, dalawang klase ng grado, yung regular na grado at saka yung astigmatism na grado. May mga pasyenteng, they have both. May regular na grado, may astigmatism na grado. May mga pasyente naman yung regular grado lang. May mga pasyente naman astigmatism lang. So, any of these combination, pwedeng gawin ng LASIK at kaya niya i-correct. Okay, si So, Gio, that's meron the din po siya tinatanong. Gaano po ba katagal ang procedure? sa Procedure, sabi nga kanina, mga 10 minutes lang or less. Okay. Dalawa na yun. Sabay na ginagawa yun. So, we do it pinagsasabay ho yun. So, pinagsusunod, in other words. So, in less than 10 minutes, you're done. Ganun lang kabilis. No? Ito po, may mga listeners tayo na may mga questions. Shoutout kina Sir Leonard or Leonard Nukum Jr. at kay Jericho Gia Datu Villana. Sabi ni Sir Leonard,
magkano po ang price range ng procedure? Price Place range, ka, siyempre, basic depende sa place nyo yan. But right now, for our promo price right now, it's 58,500. That's for both eyes. Hindi per eye po to. Both Okay. eyes to. Package po to for both eyes. Mhm. 58,500. That's a typical price. So, depende sa area nyo rin, of course. So, some may a little higher, some a little lower. So, yun. Okay. Ito naman ang tanong ni Jericho Gia Datu Villana, avid listener po natin ito. Ask ko lang po, sana dahil na operahan na po ako ng katarata, bumabalik po ba ito? Oh, we're talking cataract. Yes. Ayun. Common misconception yan. May mga pasyente rin, ayaw magpa-cataract. Kasi daw, babalik lang. Parang LASIK, no? Ayaw magpa-LASIK kasi lalabo rin. So, maling paniwala din po yun. No? So, ang cataract, once na natanggal na po, hindi na po babalik. Okay. So, permanent na po natanggalan ng cataract. Pero, merong isang mangyayari sa mata mo, it may or may not happen. Ang tawag namin doon, posterior capsular opacity. Kasi, di ba, meron tayong sa cataract, may implant tayo. So, naglalagay tayo ng lente sa loob. So, yung part nung patungan nung lens, nagkakaroon siya ng konting dumi. Kasi remember, ang lens, foreign object yan eh. So, nagkakaroon ng konting dumi yung patungan nung lens. Yun yung lumalabo o dumudumi. Then, akala ng pasyente, dahil dumumi yun, lumabo ng konti ang mata, bumalik ang cataract. Hindi po yun ang cataract. Dumumi yung patungan ng lens, yung capsule, ang tawag namin doon. So, there's a easier way to fix that. Laser yon. But hindi LASIK. Ibang YAG laser ang gamit namin doon. So, ang cataract, kailangan po natin turuan ng mga pasyente, hindi po bumabalik. Common yan sa amin, Doc. Bumalik yung cataract hindi ho totoo yun. Yung lumabo lang ng konti dahil po doon sa capsule or patungan ng lente, nagkaroon ng konting mancha o pagdudumi, then may madaling paraan po para ayusin yun. Laser procedure din po yun. Okay, ito si Rumalin Chua. Saan po pwedeng pumunta for consultation? So, our eye center, Chua Eye Center, meron po ang main branch po namin dito sa Angeles City, no? So, along MacArthur Highway, Balibago, katabi lang po namin ng Robinson's Angeles Mall, no? So, may bridge po doon, yung Abacan Bridge, so katabi lang namin po yun. So, we're open Monday to Saturdays po, no? So, visit us there po. At mayroon pa mga karagdagang usually frequently asked questions like, pwede bang ulitin ng LASIK kung bumalik po ang malabong paningin? Okay, there are few rare cases, may konti, ang tawag namin doon, regression. Kumbaga, yung mga may mailan talagang pasyente, may konting naiiwan or bumabalik ng konti. Pero hindi babalik ng buo yun. Okay. Example, 500 yung grado mo, babalik ba ng 500? So, paminsan-minsan may mailang pasyente, nagkakaroon sila ng may 100 pa, ganun na lang. So, then we rescreen them, titignan muna ulit kung eligible pa silang pwedeng ulitin. May mga ilang pasyente talaga inuulit or dinadagdagan. Actually, not necessarily inuulit. Dinadagdagan yung laser. Okay. Baga fine-tuning, Okay. yun yung ginagawa natin. Alright. Ito naman ang question pa, Gio. Pwede po bang magpa-LASIK ang buntis o nagpapa-breastfeed? In reality, yes. But we don't recommend it yet. Okay. Remember, kasi hindi yung procedure ang bawal. Ang mas, siyempre, iniiwas mo kasi maggagamot ka eh. Diba? Plus, of course, the stress. But not, mas ang iniiwas natin habang buntis ka, ayaw mo naggagamot unnecessarily like antibiotic. Eh, siyempre, pupunta rin sa baby yon, di ba? Yes. Even sa breast milk, ganun din. So, we don't normally recommend it right away. So, mas maganda, after ng mga medyo nag-wean off ka na sa breastfeeding, yan, or yung baby mo, medyo mas malaki-laki na. So, mas better yon. But not necessarily during pregnancy. Okay. May edad po ba, limitasyon ba ang LASIK? So, yun yung kanina natin, di ba? Okay. So, ang maganda, recommended age is before 40 years old and as early as 20 years old. So, 20 to 40 yan. Yun ang pinakamagandang age. Kasi yun yung age na hindi ka pa magre-reading glasses. But beyond 40, pwede pa rin naman. So, papacheck muna natin sila. Tapos pwede po ba ang LASIK sa parehong araw ng consultation? Halimbawa,
pinuntahan po namin kayo. Gusto lang namin malaman anong kondisyon. Tapos, Doc, tapos nasabi po ninyo, ang pwedeng isang solusyon dyan is LASIK. Pwede bang right there and then? Gawin nyo na agad ang aking mga mata kasi sobrang excited. Most of the time pwede, but depends on the center, no? Okay. But dun sa amin kasi, every Wednesday po kami. So, nagagawa naman natin ang paraan. Basta kung maaga silang dadating, mas maganda, itatawag nila, pre-schedule nila para we expect them that they're coming at we reserve a slot for them. Okay. So, yun. Pwede naman. Alright. Basta Wednesday nga lang. Okay, eto naman. Eto si Sir Robbie. He's on my payabak po, Sir Robbie. Hello, sir. Doc, good morning. Yung friend po nag-opera ng cataract last Friday. Hindi ko alam kung baka nagpa-opera po ng cataract last Friday. As of today, malabo or di pa po cleared daw ang kanyang Last paningin. Saturday? Last Friday. Last Friday. As of today, malabo pa or di pa clear ang kanyang almost 1 week paningin. na po, no? So, Ah. ang pag-opera po ng cataract, depende rin po sa kapal ng cataract. So, ang cataract po kasi as we age, mas matanda ka, kadalasan mas makapal ang cataract at mas matigas. The technology now worldwide na pinaka common na ginagamit namin, procedure na tawag namin is phacoemulsification. Ang hirap sabihin nun ng ordinary. So, ang technology behind it, sinisip-sip ang cataract. Hindi po linilaser ang cataract. It's a misconception yun. Ha? Okay. Mali rin yun. Hindi po linilaser ang cataract. Ah. So, sinisip-sip po ang cataract. So, remember, mas mahirap sipsipin ng mas makapal. Diba? Mas matigas, mas mahirap sipsipin. Naka-imagine tuloy ako. Okay, sige po. So, the Mahirap more na. na mas matigas ang katarata, mas matagal yung pinatanggal. Mas matagal tinatanggal din ng doktor. So, it is more difficult to remove ang isang mas makapal na katarata. Kung minsan, ang kapalit nun, tumatagal ang mismong procedure. Okay. Diba? Kasi Okay. matagal siyang sipsipin eh. Ah. Then, mas matagal ang procedure, mas namamaga ang mata. Baka po yung pasyente nating yan, kaya medyo blurry pa, number one, baka meron pa siyang pamamaga dun sa cornea niya. Okay. Yun ang pinaka-common. Then, of course, kung wala na siyang pamamaga, baka, ito, kung minsan nangyayari ito, may iba palang problema pa ang mata, bukod sa katarata. Okay. Diba? Ang pinaka-common natin dyan, diabetes. Okay. Nakakalabo rin ang mata yun. Alright. Yun. Okay. Ito pa po, may isang tanong sa ating text line. Naoperahan po ako ng filter. May glaucoma po ako. Nagfo-fold pa po ba ang filter? Ano po dapat gawin? Sabi ni Nagfo-fold? Melvin. Nagfo-fold PPO, sabi. Ba ang filter? Nagfo-fold po ba ang filter? Ano kaya yung fold niya? Okay, ano ba muna ang filtering surgery? Filtering surgery, it's Filter. isang procedure na ginagawa sa mga pasyente usually sa mga advanced stage na glaucoma. So, filtering surgery sa glaucoma yan. So, usually ginagawa yan sa mga advanced, medyo advanced na, medyo malala na. So, kung hindi ko makuha po, sorry, yung pag nagfo-fold. So, ang filtering surgery, ang main purpose niyan para i-drain yung fluid sa loob ng mata at lumabas para ang presyon ng mata bumaba. So, sa glaucoma, pinapababa ang presyon na para ang mata hindi humina at lumabo lalo. So unfortunately, sorry, hindi ko maintindihan po yung nagfo-fold. So may kasama, nandito rin po si Doktora, wala rin siyang idea. Ano po yung ibig niyo po sabihin. So hopefully you can follow up, then we can follow up that yung question niyo. Okay, ayun. So, mas maganda pumunta po kayo sa Chua Eye Center. Ito, para po sa ating mga tagapakinig na gusto magpa-check up po, paano po nila makokontak ang Chua Eye Center? So, Chua Eye Center, we're very active in social media. So, sa Facebook po. Yan. Kung gusto nyong may mga question kayo, pa-appointment po kayo, yon. So, hanapin nyo po ang Chua Eye Center sa Facebook page namin. Tapos may pwede po kayo mag-message directly din. Then you can also call 0928-554-0932. So that's 0928-554-0932. Then landline 045-435-0784. So yun ho. So you can contact us there. So ang location po namin, it's along MacArthur Highway sa may Balibago lang po sa Angeles City. So, kung medyo hirap po kayo, hanapin niyo po sa Waze, Chua Eye Center, or kung kabisado po Robinsons doon, katabi lang ho namin.
Iyon. Okay, so shoutout naman tayo sa mga kasamahan po ni na Doc sa Chua Eye Center. Of course, ito ang inspirasyon ni Doc sa kanyang buhay. Ang nag-iisa, the one and the only, Dr. Josel Chua. Thank you so much for coming over. And it's great seeing you again. At syempre kasama rin po natin si Ma'am Sol Miranda. Takal po salamat king pamamasyal mo naman po. Si Miss Janet, Shira. Si Shira ang nandito, tama ba? Ayun. Si Jomar, Eileen, Arnie, Joanna, Chris, January na nagba-birthday today. Di maikakaila. Mark, Eloisa, uy, baka naman daw magpapakain ka, January. Mark, Eloisa, Kay, Raquel, Tina, Chona, Lizelle, Julia, Rain, Evelyn, June, Mer. Again, ang dalawang birthday celebrators po sa Chua Eye Center. Happy birthday at magpapakain daw sila. Tingnan natin hanggang mamaya sa mga birthday celebrators natin sina January Franco and Tina Pangilinan and Julia Iturralde. Di ba? Tatlo-tatlo sila. Ang saya-saya naman ng birthday. Alright, so any last words or ito na yung pamikatagon po banta, i-greet your ring buri pong i-shout out? Oh, shout out of course to my mom. So she's listening. Also to my mother-in-law. Ay, Baka hello po. naka-online sila sa US right now. Oo, So, sila ma. Sila ma. So anyway, so also to my kids, most likely baka naka-break sila sa school. Okay. Baka sumingit sa Facebook. So Miko, Hero, and Chloe of course. Aha. Okay? Okay, meron pa And po again, thank you for inviting us again. So kung may problema po kayo sa mata, so pasyal po kayo dito sa Chua Eye Center. So tulungan po namin kayo. We also have a clinic here in front of JBL Hospital. So makikita nyo ho doon sa mismong harap lang po ng JBL Hospital here in San Fernando. So so ang clinic ko namin every Tuesday and Thursday po doon ng morning around 10 o'clock po. Okay, ito pasingit lang humahabol pa si Jericho. Sabi niya, ano po ba daw ang epekto ng mumurahin na ginagamit na salamin? Pumapangit ka. Ay, ano ba yun? Kasi yung kumumurahin yung salamin, iniisip ko pala yung mirror, no? Hindi. Ano po daw Mirror. Ay, okay. Oh, for eyeglasses actually, as long as tama ang grado sa'yo. Okay. Hindi naman porque mura sira or mali. Ang biggest question lagi sa eyeglasses, tama ba yung grado? Kasukat mo ba? Okay. Yun ang very important. Kasi may mura naman na eyeglasses eh. Kung example, reading glasses lang, may nabibili naman na sa mga over-the-counter, sa mga optical shop natin dyan, o kaya sa mall. Eh kung kabisado mo naman yung grado mo, example, yung grado mo, 200, kabisado mo, you can buy anywhere. Okay na rin yun. Okay. Kasi para sa akin, mura pa rin eh. Sayang din naman na you have to spend money tapos kadalasan ng reading glass nawawala. Oo nga. Nakakalimutan saan. So, Basta isipin okay na rin natin yung mura. yung functionality nito, no? Yes. Tapos, make sure, alam niyo yung grado nyo at tama at napasukatan nyo po. Okay. So, pasukat nyo pa rin. Then, pagkabisado nyo, especially for reading glasses, okay lang po yung mga murang eyeglasses. Okay. Tayo kasi mga Kapampangan, medyo masiselan, maaarte. Gusto yung maganda din, ano? Forma muna. Correct. Okay, so dyan nagtatawas ang ating palatuntunan. Maraming salamat sa inyo pong pagtutok. Siyempre, maraming salamat po, Doc, Thank you as well. pagpunta Thank you. live. Na-appreciate po namin kayong makita. Ayan, nakapiling po natin ang presidente po ng Chua Eye Center, Dr. Michael Herbert Chua and Doc Josel Chua. Salamat for dropping by. Thank you po. Ma'am Sol and the rest of the group. Thank you so much. Ito ang lingkod na si Tyra, kasama si Gio. Magbabalik po kami sa Music Babad. Pag-uusapan po natin spicy food. Kaya, magbabalik po kami, magkwentuhan tayo. We will be right back. Dakal pong salamat. And by the way, thank you so much sa ating broadcast technician, ng ating engineer, na isa sa mga dancers po natin. Discovery po namin to. My God, if you want to express yourself, inspiration po ninyo ito. Si engineer, si Regala. Magaling. Ay, Doc, magaling po siya. Grabe na to. Papadala namin to sa mga talent shows. Wow. Sample. Sample daw. Next time daw po maghahanda po siya. Pero mas magaling po siya sa impromptu. CJ, na nasa Dao, thank you so much for the assistance as well. And that's all for today. Thank you so much. At iniimbitahan po namin kayo sa susunod na episode po ng ating programang Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care.
Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.